Randy ang pangalan ko. Nangyari ito noong bagong kasal pa lang kami ng asawa kong si Bea. May binenta sa aming bahay. Mura yung presyo. Sabi ng may-ari, malayo raw kasi sa bayan kaya mura lang ang benta niya. Napapayag naman kami kasi maganda naman talaga yung bahay. Malaki yung sala, 2 kwarto, maayos yung banyo. Sabi nga ni Bea, nakakagilty raw kasi ganun lang yung binayad namin. Mga 3 months ang nagdaan at naramdaman namin na may kakaiba sa banyo ng bahay. Parang yun lang ang parte ng bahay kung saan sobrang bigat ng aura. Kapag nandoon ka, naliligo, nagbabanyo o umiihi, parang hindi ka mapakali at gusto mo laging lumingon sa kung saan. Kahit si Bea, pakiramdam niya raw may nagmamasid sa kanya. So ang ginawa namin, nagpa-bless kami ng bahay. Pero parang wala rin kasi ganun pa rin yung banyo. Sabi ni Bea, madalas niya raw marinig sa gabi na may nagsasalita sa loob ng banyo. Minsan may mga yapak. Madalas din na mawala yung mga gamit doon. Mga shampoo at body wash na nasa bote. Yung scrub, pati kurtina. Yung salamin halos kada buwan nagpapalit kami kasi laging nababasag sa hindi namin malaman na dahilan. Yung pinsan ko na si Joel ang unang nagsabi na baka raw dahil doon sa puno na nasa likod ng bahay namin. Bali may malaking puno kasi ng mangga sa likod. Baka raw may nilalang doon na laging pumapasok at tumatambay sa banyo namin. Isang beses mga 7 PM pa lang yun. Katatapos lang namin kumain ng hapunan. Nasa sala ako at may ginagawa sa laptop nang marinig kong sumigaw si Bea. Tumakbo agad ako at pumasok sa banyo kung nasaan siya. Pagpasok ko, wala nang ilaw sa loob ng banyo. Basag na yung bumbilya sa taas. Si Bea nakatakip lang ng towel sa katawan kasi malamang ay naliligo siya. Tinuro ni Bea yung bintana. May nakatayo doon. Hindi ko maaninag yung itsura pero sobrang laki niya na lalaki at pulang-pula yung mata. "Umalis kayo sa amin ang bahay na ito," sabi nung lalaki. Sumigaw si Bea nung mahawakan ko yung braso niya. Tsaka kami tumakbo palabas at sinarado yung pinto ng banyo. Nag-impake kami ng mga importanteng gamit at umalis kami sa bahay. Pinuntahan namin yung isa kong pinsan na malapit lang din sa amin. Buti at pinatuloy niya kami. Yun pala ang dahilan kung bakit mura ang bahay na yun. Kasi may engkantong laging nagpapaalis sino man ang makabili ng bahay. Sabi nung albularyo na nakausap namin, pwede raw kaming makipagkasundo doon sa engkanto. Ilang araw din na tumira doon sa bahay yung albularyo. Nag-uusap daw sila nung engkanto. At alam niyo po ba kung anong kapalit na hinihingi nung engkanto para umalis siya? Mga puting manok na iaalay sa paanan ng puno ng mangga. Bumili nga kami ng manok at isa-isang pinatay sa paanan ng mangga. Nilibing din namin sa katabing lupa yung mga patay na manok. Mga 5 araw, patay na yung puno ng mangga. Sabi ng albularyo, ibig sabihin daw nun ay wala na yung engkanto na nakatira dun. Laking pasalamat namin sa albularyo na yon. Kung hindi siguro umalis yung engkanto, baka hindi na namin natirhan itong bahay na hanggang ngayon ay tirahan pa rin namin ng asawa ko.